sinner, but we have to hate their sin. Lahat ng mga nagpapahirap sa atin, sila po ay makasalanan. Ang ayaw natin ay yung kasalanan na ginagawa nila na nagpapahirap sa ating inambayan. Subalit sila bilang makasalanan, mahal pa rin natin sila. Alam po namin sa ating mga kapulisan, ginagampanan lang po ninyo ang inyong tungkulin para may patupad ang kapayapaan sa ating bansa. Hanggang kailan natin dapat gawin ito? Tayo ba, bawat Pilipino, ay kinakailangan na magkaroon ng mga alitan na magiging sanhi ng kaguluhan sa ating bansa? Hindi po ba kayo nahihirapan sa panahon na kung saan ang ating pamilya ay umiiyak na sa kahirapan dahil yung ilan ay nagugutom na rin? Dapat po magmalasakit tayo sa ating bayan. Papaano po natin gagawin ito? Ang paraan po na magpapalasakit sa ating bayan, ano po ba ang tama para sa lahat? Hindi po importante kung kayo ang tama, kami ang tama o sila ang tama. Ano po ba ang tama na dapat nating sundin lahat para sa kapakanan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating bayan, at higit sa lahat, ang bawat Pilipino na umaasa kung paano maitawid ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng kapakanan sa kanilang pamilya, lalo higit sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo. Maaring kami po ay nagambala namin ang panahon na supposed to be kayo po din ay nagsasamba. Kami po pinili namin na sumama dito sa kabila po ng aming ginagawa sa araw ng linggo. Dahil nais po namin iparating sa inyo ang aming damdamin. Kami po ay hirap na rin sa lahat ng sektor. Maaring ang ilan sa inyo ay katulad na rin na nararamdaman namin. Subalit kailan po natin dapat gawin ang mga bagay na dapat po natin sundin para po sa tama. Dahil po ang tamang ito ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, kasaganahan, at higit sa lahat, ito po ang magbibigay sa atin ng gabay para po sa ating kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo. Yung inyo po pinoproteksyonan, kababayan ko po yan. Yan po ay amin nire-respeto. Mahal po namin siya bilang bahagi po ng aming layunin. Dahil lahat naman po tayo nagkakasala. Ang ayaw lang po namin, masyado na lang minahal ang kanilang kahinaan sa kanilang pagiging malupit sa bawat isa sa atin. Tanong natin ngayon sa ating sarili, hanggang kailan tayo dapat magtitiis? Kinakailangan po natin magkaisa sa layunin na dapat natin may patupad ang tama para sa Pilipino. Dahil hindi po natin deserve na maghirap ng katulad na ngayon. Nagkakaroon po tayo ng away, gulo at nagpapahirap sa ating lipunan. Kaya po ang hangad namin ay maramdaman po ninyo ang aming damdamin. Sa aming ginagawa, kami po lahat dito ay volunteer lamang. Wala po kami nais na magkaroon po ng kaguluhan dahil yan po ay hindi namin hangarin sa buhay. Ang gusto po namin, iparamdam namin sa inyo na kami po mismo na private sector at naglilingkod din sa ating inang bayan, kami po ay nakikiisa. Kaya po humihiling po kami sa inyo na nawa po'y maunawaan nyo ang bawat pagkakataon na kung saan kami po ay nagpapahayag lamang ng aming damdamin. Dahil kami po ay nahihirapan na rin sa ganitong sistema ng ating gobyerno na kung saan ang inuuna ay puro sariling kapakanan. Halos lahat mawala na ang laman ng ating kayamanan sa ating bayan. Kinakamkam na ang tanong, kailan tayo dapat gumising? Nakabaon na tayo sa utang. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kailan tayo dapat makialam sa ganitong sistema na nagpapahirap sa ating lipunan? Maraming salamat po sa inyo at ang nais po namin ay maghatid lamang ng aming damdamin. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay makarating sa taong ating pinoproteksyonan para po sa ating pagkakaisa. Muli, magandang umaga at mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang ating bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Bring him home! Bring him home!
Tatapusin po natin ang ating pong pagpapahayag sa isang panalangin. Dakilang Ama, nandito po kami ngayon sa harapan ng palasyong ibinigay mo para sa bayang ito. Kaharap po namin, Ama, ang aming mga kapulisan na sadyang ito po ay itinakda mo na sila ang magiging pacemaker sa bayang ito. Sabi niyo nga po, Ama, mapalad ang pacemaker dahil ipinagpapala po ito. Huwag niyo po sanang pabayaan ang mga kapulisan naming ito, Ama, na magamit laban sa kapwa niya Pilipino. Walang imposible sa iyo, Ama. Ang mga lahat ng pagyayaring ito ay meron kayong mensahe sa amin. Kami ay ipinagpala mo rin dahil binigyan mo kami ng lakas loob para tumayo sa bayang ibinigay mo sa amin. Ama, maghari nawa ang kapayapaan. Maghari nawa ang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya Ama, sa oras na to, ang himala ay nasa iyo. Ang bayang ito ay para sa Pilipino. Patawarin nawa kami sa aming pagkukulang sa bayang ito at sa aming mga kababayan. Muli, ang bayang ito ay dapat ipaglaban. Paglinawin mo po ang Pilipino. Paglinawin niyo po ang may kapangyarihan. Makita po sana nila ang mga kapuspalad dating kababayan na nangangailangan ng serbisyo ng gobyernong ito. Nandito po kami hindi para maghimagsik. Nandito po kami hindi para manggulo. Nandito po kami para ipaalala ang tungkulin ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa mundong ito, pumupuri at sinasamba po namin kayo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpasensyahan niyo po kami. Kaibigan, kuya, ate, mabuhay po kayo. Aalis na po kami para hindi na rin po kayo maabala. Mabuhay ang ating kapulisan! Mabuhay! Mabuhay ang bansang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay si President Duterte! 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 Muli po, salamat. Samahan niyo kami sa aming ipinaglalaban na ang ating Tatay Digong ibalik sa bayang ito. Mabuhay po ang ating kapulisan.
Mabuhay po ang mga kapulisan. Tunay na nagmahal sa Pilipinas. Duterte. Alam niyo po yan.